sagot lang ni Boying Rimulya, kung corrupt ang Marcos administration, corrupt din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na corrupt ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, regarding naman po dun sa comment na ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya, na meron daw nung nakaraan pa, so noong time pa daw ni Pangulong Duterte, meron ng nahatira na maleta. Ano po masasabi niyo dito? Well, ang sigurado ko, bakit wala ako natanggap? So ako'y nasasaktan ng loob. Bakit hindi ako natakban? Hindi ako nakatanggap ng kahit anong maleta? Ako palaging nakasalang araw-araw na ginawa ng Diyos at akong ginigisa ng media dyan, no? Dahil ako ngayon boses ng Administrasyong Duterte. Siguro siya nakatanggap. So, Boying, pahingi naman dyan, no? Di ba? Huwag mo naman suluhin yan. Nakatanggap ka na pala dati. Lalong mas marami ka natanggap ngayon dahil talagang limpak-limpak ang mga na-deliver dito mga Marines na ito. Pero attorney, would you consider that na relevant yung kung nakatanggap ba ay noong panumpa ni Pangulong Duterte, may nangyayari na o ngayon? Importante ba yun o anong pinapatunayan nun? Lokohan nga po yan Kasi ang dapat natin tinitignan kung totoo nga ba yung sinabi ng mga Marines. At marami naman talagang bagay-bagay na po pwedeng ma-verify. Yung mga addresses, yung mga larawan, yung mga helicopter, mga eroplano. Yan ang dapat tignan. At ang dapat gawin ngayon is imbestigahan nga yung kanilang mga sinabi at parusahan at tignan talaga kung sinong dapat makulong ng panghabang buhay dahil sa pagpandarambong galing nga sa kaba ng taong bayan. Hindi po pwede yun na magnanakaw kayo dyan sa gobyerno. Ang sagot, magnanakaw din kayo. Well, una-una, no? Wala naman pong naniniwala doon sa sinasabi nila na nagkaroon ng lantarang korupsyon sa panahon ni Presidente Duterte. Dahil ang problema ko nun talaga as spokesperson, paano ma-explain kung bakit yung mga pinakamalalapit pa kay Presidente sa panahon ng kampanya at sa gabinete ang unang-unang natanggal sa mga posisyon. At wala pa nga napapatunayan, pinapatanggal na ni Presidente Duterte dahil ng kanyang patakaran. Even a whiff of corruption ay sapat para masibak sa pwesto ang isang opisyales sa gabinete ni Tatay Digong. Ngayon, sinasabi na ng mga mandurugas talaga yung mga taong sa gobyerno, imbis na imbestigahan at tignan kung dapat nga bang tanggalin dito mga korap dito sa gobyerno, ang sinusupil pa at ang dinidiin ay yung mga nagsasabi ng katotohanan at nagtumatayo at nagbibigay ng testigo para nga po mahuli ang mga korap na yan. Attorney Roque, si Coach Oli po. Yes, Coach. Ang pinakamaingay ngayon na balita ay patungkol dito sa maleta. At nakikita natin yung sinabi ni Boying at itong ginawa ng NBI na si Director Matibag, no? Ipaliwanag nyo, attorney, sa mga katulad kong hindi abogado, ito ba'y parang inaamin ni Boying na pwedeng magamit na meron talagang confirm na may bigayan ng maleta. Doon naman sa NBI, yung legality po na parang nag-iimbestiga sila ng non-crime. Kasi ang iniimbestigahan nila yung mga mga 18 Marines, hindi nila mapatawag yung subject ng krimen kung hindi yung nagsiwalat ng krimen. Well, tama ka dyan, Coach, no? Kasi parang sinasabi ni Boying Rimulya, huwag kayong magreklamo na nagde-deliver ng maleta sa panahon ni Presidente Marcos dahil nagsimula yan sa panahon ni Presidente Duterte. Ako po ay pinasisinungalingan ko na nagkaroon ng kahit anong delivery sa maleta. Pero yung sa sinabi ni Ombudsman Rimulya, parang inaamin niya, totoo, nagkakabigayan, nagkakaroon ng delivery ng maleta, pero nagsimula yan sa panahon ni Tatay Duterte, ni Tatay Digong, no? So kalokohan po yan dahil unang-una, hindi ko alam kung siya talaga ay naging kabahagi ng gobyerno nung panahon ni Tatay Digong dahil nung ako'y nasa Kongreso, 17 Congress, wala naman siya sa Kongreso noon, no? So hindi ko alam kung bakit may nalalaman siyang bigayan ng maleta na gaya ng sinasabi niya. Pero that is in effect po, talagang an indirect admission na may katotohanan itong lantarang korupsyon at pagdideliver ng mga mali-malitang mga basura sa administrasyon ni Duterte. Pagdating naman doon po sa 18 Marines, no? Sila po ay nagpunta roon bilang mga testigo sa krimen ng plunder
Pero nangyayari, sila ngayon ang iniimbestigahan. Hindi ko alam kung anong krimen ang ipapataw nila o ikakaso nila laban dito sa mga Marines, pero pwede po yung incitement to sedition dahil napakababa naman ng ng parusa para labang sa perjury, at ang sigurado ko, gusto nilang ikulong na matagalan para mapatahimik yung mga Marino na yan. So yung mga testigo ngayon ang lumalabas, sila ang iniimbestigahan, samantalang dapat yung mga tao na sinisiwalat nila na mga korap sa gobyerno ang dapat imbestigahan ng NBI. Attorney, si paring RJ po. Alam naman natin Yes, na RJ. yung sinasabi ni Boying isang malaking kalokohan at walang maniniwala. Sa tingin nyo, bakit niya pa rin yan sinasabi? Bakit dinidikit niya pa rin yan sa mga Duterte? Hindi, ano yun natin yung eksaktong Desperado na, sinabi. kasi- Attorney, Oo. ito yung eksaktong sinabi ni Oo. ni Boying Remulla. Ang eksaktong sinabi niya, meron daw siyang isang intel na hindi daw niya pwedeng pangalanan na nagsasabi na yung isa sa mga images na ginamit nitong 18 Marines ay nung panahon pa ni Alan Lord Velasco. Oh, so hindi daw pwedeng pangalanan itong kanyang nakausap. Ano yung Well- pwede niyong i-connect doon sa tanong ni RJ? Well, unang-una sa batas, dahil ito'y intel, chismis lang yan. Yan ay hindi pa pinasumpaan ng kahit sino. Samantalang ang mga Marines nag-execute na ng notaryadong dokumento na isang public document na pwedeng maging dahilan na para sila ay mapatawa ng parusa ng pagkakakulong kung sila ay nagsisinungaling. So walang ganyang notaryadong affidavit ang binibigay nitong sinasabi niyang impormante. Pangalawa, ano ang relevance nun doon sa katotohanan na nakasaad sa affidavit ng mga 18 Marines? Yan ay immaterial, irrelevant doon sa mga sinasabi nila na nag-deliver sila ng mga mali-malitang mga basura sa mga korap na tao sa gobyerno dahil ang sagot lang ni Boying Remulla, kung korap ang Marcos administration, korap din ang Duterte administration. Ang gaya nga sinabi ko nung una, para bagang inaamin niya na korap ang Marcos administration. Pero ako naman, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, ay pinasisinungalingan ko na mayroong naging ganyang delivery ng mga maleta sa panahon ni Tatay Digong. Attorney, sa mga ganyang ginagawa ng isang ombudsman, may kaukulang parusa po ba yan? Kasi ngayon lang ho kasi kami nakakita ng isang ombudsman nakatulad ni Boying Remulla. Well, ang ombudsman po ay isang impeachable officer, no? At isa sa basehan ng impeachment ay ang betrayal of public trust. At sa tingin ko, kung ganyan ang kanyang pamamaraan na pag-iimbestiga, pwede natin matawag yan na pagtataksil sa tiwalang binigay sa kanya dahil ang dapat niya gawin bilang ombudsman talagang siya mag-imbestiga doon sa katotohanan ng sinasabi ng mga Marines. At hindi siya yung magdidismiss dyan na huwag nang paniwalaan yan dahil yan ay puro kasinungalingan labang. Trabaho po niya yun. Siya ang mag-imbestiga. Dapat nga motu proprio, miski walang nagrereklamo. Pero itong mga lumutang na mga Marines, yan ay mga testigo na, mga complainants na at dapat talagang tignan ang katotohanan ng mga sinasabi nila. So dereliction of duty po yan kung hindi niya iimbestiga ng sinabi ng mga Marines at syempre po, no, iskandalo ng tuluyan kung ang mga nagsisiwalat ng katotohanan ang siya pa ngayong kakasuhan. Katulad po niyan, attorney, yung sinasabi niya, binibintang niya na naman sa mga Duterte ang mali-malitang pera na yan. Anong pwedeng mga kasong isampa sa kanya o sakali po? Well, sa tingin ko po, dahil siya ay impeachable officer, hindi naman siya pwedeng kasuhan ng kahit anong kaso ngayon na mayroong parusang pagkakatanggal sa posisyon. Kinakailangan matanggal muna siya. Pero dapat pag-aralan natin kung siya nga ba ay nagtataksil sa kanyang katungkulan, betrayal of public trust, sa kanyang hindi pag-iimbestiga dito sa mga napaka-importanting bagay na isiniwalat nito mga dating mga Marino. Ano, limit na lang ako. May personal ba kayo nalalaman tungkol sa nangyayari na to? Ako sa mga maliit na goals? O hindi lang ito nalaman? Well, wala po akong alam ng maleta sa panahon talaga ni Duterte. Dahil alam niyo naman, ilang miyembro ng gabinete ang natanggal. Yung sarili niyang tagapagsalita ng kampanya natanggal dahil lamang sa chismis na korap. So ito, chismis pa lang, tinatanggal na ni Tatay Digong. Ito na, may larawan na, may ebidensya na, wala pa rin ginagawa itong gobyernong ito. Pinagtatakban pa. Kasi nga, ang mga nadeliberan, no less than the President himself, no? At mukhang ang problema talaga natin ay hindi lang sa mga miyembro ng gabinete,
Hindi lang sa mga matataas na mga opisyalis ng gobyerno, ang problema natin yung presidente mismo. Pangalawang beses nang nadawit ang presidente rito, no? Unang-una nga, itong mga Marines na nag-deliver sila doon sa Malacanang. Tapos si Zaldico na nagsabi na siya mismo nag-deliver. At siyempre, meron pang mga yung kamag-anak ni dating E.S. Bersamin na di umano ay pinagbigyan nga, no, ni Zaldico ng pera yung kanilang kubra doon sa 100 billion na insertions na ipinasok ni Presidenteng Bangag noong 2025 budget, no? So lahat yan po ay napakahirap na pasinungalingan na ang sasabihin lang ng ombudsman ay anyway, nung panahon ng Duterte nangyayari rin yan. Hindi po. Dapat yan tignan kung tama ba yung sinasabi ni Zaldico. At sa tingin ko naman, yung mga sinasabi ni Zaldico ay nagtutugma doon sa mga sinasabi ni Gutesa at saka nitong mga Marines.